Eskwelahan ng mga talented na future artist ng ating bayan na di umano may lihim na kultura ng pang-aabuso sa ilang mga estudyante na ngayon buong tapang na magsasalita. Sa paanan ng Mount Makiling sa Los Baños, Laguna, matatagpuan ang Philippine High School for the Arts. Dito pangarap ng maraming nagnanais na maging alagad ng sine na makapag-aral. Bukod kasi sa libreng tuition fee, lodging at monthly stipend, matuturuan din sila rito ng mga batikang guro sa larangan ng ballet, folk dance, creative writing, music, theater at visual arts. Gustong-gusto ko na kasi talagang mag-aaral doon. Gusto kong makita na I'm one of the best, one of the chosen. Pero kamakailan lang, lumabas ang mga ulat na ang ilang mga dating estudyante ng eskwelahan nagsasabing nakaranas sila ng pang-aabuso mula sa kanilang mga naging guro, pati na sa isang empleyado ng eskwelahan. Tatlo sa mga nakaranas di umano ng pang-aabuso, matapang na nagkwento sa akin ng kanilang pinagdaanan. Una sa lahat, maraming salamat na pinagkatiwala nyo sa amin yung inyong mga kwento. Ikwento mo nga kung anong nangyari sa yung hindi maganda dun sa inyong eskwelahan ng high school. Grade 8 ako nito. Nag-request sa akin kung pwede ba kami maging sensual friends or intimate friends. Michael, in your case, ano naman ang nangyari? Nagsistart na siya magkares dito sa braso tsaka tagiliran ko. Sa loob ng 6 na taon, gagapang siya habang tulog. Naisipan ko rin ng ilang beses na sumigaw, pero hindi ko alam kung ano yung pumipigil na gawin ko yun. May mga beses na nagtagumpay siya at bumigay na lang ako. Sa buong Pilipinas, nasa 30 o 40 mga estudyante lang ang kinukuha ng PHSA kada taon para maging scholar. Kaya ganun na lang ang excitement ng tubong Eastern Samar na si John. Hindi niya tunay na pangalan nung natanggap siya sa eskwelahan. Uy! Scholarship! Yung impulse ko talaga lumayo sa hometown ko. That time, takot ako kasi galing Yolanda. Medyo hindi pa safe yung lugar. Nag-enroll ang nooy 14 anyos na si John sa kursong Theater Arts. Nakasama niya roon ang kanyang mga kaklaseng sina Raymond at Michael. Hindi rin nila mga tunay na pangalan. Struggle sa akin. Sobrang hirap akong makisabay. Mahihain ako. Hayaan mong malugmok sa disgrasya. Natutuwa lang ako kasi talagang iba yung pagkatao ng mga students. Feeling ko ganito talaga yung mga artist. Masaya yung mga kwento. Ang kanilang guro, batikang theater instructor na hindi muna papangalanan. 12 years old ako nung una ko siyang maging guro sa basic acting. Lagi niyang sinasabi na naaalala niya raw ang sarili niya sa akin noon. Siyempre, tuwang-tuwa naman ako kasi idolo ko siya eh. Magaling siyang guro. Matunog yung pangalan niya sa industriya ng theater, pati na rin sa film eh. 14 years old ako noon. Ang pagtingin ko kasi sa taong to, teacher. As in, tinitingala talaga namin siya. Mahilig siyang manlibre. Magaling siya makipag-usap. Yung usapan tinatungkol sa rehearsals namin, tinatanong niya na yung sex life ko. I wish I'm not from a Walla family. So parang ginamit niya yun. Dahil may kalayuan ang campus ng PHSA, madalas daw silang yayain ng kanilang guro sa bahay nito sa Quezon City para doon mag-rehearsal at doon na rin matulog. Doon na raw nagsimula ang mga pangmumolestya. Pag grade 12 ako nito, Ito tayo. Ha? Ang ginagawa niya, tuwing may rehearsal kami, ang setup niya sa kwarto ay tabi-tabi kami matulog. siya yung nag-organize nung paano kami sa paghiga. So unang beses, nanigas ako sa takot. Mga madaling araw po, nagising na lang ako na may nafe-feel akong mabigat na paghinga dito sa may leeg ko. Nagulat na lang ako, parang umabot na siya dun sa shorts. Tinakpan ko ng kumot, tsaka pinatong ko ng unan. Pero ina-attempt niya pa rin. Mamimilit siyang ipasok yung kamay niya sa suot namin shorts. May mga beses na nagtagumpay siya at bumigay na lang ako. I tried to stop him. Pero naisip ko, kailangan ko yung support.
Mas kailangan ko tumagal sa Manila. Kasi wala akong mapupuntahan after. Kailangan ko mag-survive. Nung pagpasok ko talaga sa CR, nagtagal ako. Iniiyak ko lang siya. Lagi niyang ginagawa. Ang fear ko nun is baka ibagsak niya ako. Sobrang nanliit ako as a student during that time. Do you think yung abuser ninyo also stole your innocence? Nadaya yung pakiramdam ko. Dahil nakakalito rin kasi yung naging dynamic at relationship namin sa kanya. Minsan kaibigan, minsan alimaw siya. Pakiramdam ko na nabilog niya utak ko. Talaga bang nagtiwala siya sa kakayahan ko bilang isang scholar? Kaya ganun siya ka-generous? O dahil lang ba gusto niya akong manyakin? Baka may control dahil siya yung superior. Naging factor yon. Naisip ko, wala lang yun sa akin. Ngayon lang ko lang talaga nararamdaman sa puso ko na nakakalungkot siya, nakakagalit. Hanggang nalaman nila na hindi ito ang unang beses na may di umano'y naabusong iskolar ang kanilang guro. Ang theater actor at filmmaker na ngayong si Jerome, matapang na nagpakita ng mukha para ibahagi rin ang madilim na kabanatang ito ng kanyang buhay estudyante. I think I was 13 na mas madalas kaming nagre-rehearse sa bahay ng teacher ko. Kasi dahil taga Cavite ako, malayo, traffic, nakikitulog ako at yung iba kong mga classmates doon sa bahay nila. Kapag katabi mo siya, talagang mangyayakap siya, ilalagay niya yung kamay niya sa loob ng t-shirt ko. Siste ko na noon, ever since, maglalagay talaga ako ng unan sa gitna ng paa ko. Kasi alam ko na eh. Luckily for me, hindi naman siya nag-progress into anything further. Yung moral, confidence level, iba na may doubts, insecurities na na-heighten because of the trauma. At hindi lang daw ang gurong yon ang di umano ng abuso sa mga estudyante. Maliban pa doon kasi meron kaming house parent sa Makiling. Towards girls, very malicious siya. Kinakandong niya yung mga batang babae. At hindi lang po sexual abuse actually. Ilan ding forms of emotional, mental, verbal abuse na talaga namang kailangan i-treat siya na big deal siya kasi ang biktima ay minors. So hindi nila pwedeng sabihin na all part of artistry or whatever. Morally, hindi siya tama. Oo, graduate kaming maraming natutunan pero hindi kami lumaki properly as adolescents. Ang dami mong naipong sama ng loob, galit, regrets. Ang naranasang trauma ni Jerome, 10 pa ng ilang mga estudyante, inireport daw nila sa pamunuan ng PHSA nitong nakaraang taon. Nilatag na for them. Binabaliwala nila. The fact na arts ang itinuturo doon, you'd think liberal yung atmosphere to express yourselves. Pero parang iba pala yung nangyari. Hindi nila narinig yung mga tinig ninyo. Hindi nila agad-agad binibigyan ng pansin at atensyon. Naisipan kong kumprontahin na yung abuser na yon ng ako lang. Anong sabi niya sa'yo? Sinabi niya na naiintindihan naman daw niya na he does take accountability daw dahil siya ang bigger person sa mga sitwasyong yon. Pero bago pa nga yun, nagagawa pa niya kasing i-defend yung sarili niya. Ikaw, na-confront mo ba siya? Tinry niya akong kausapin bago ako umalis. Pero sinabi ko sa kanya, kung ano man yung nagawa mo sa akin, kaya kong baliwalain yun. Pero yung sa iba, kailangan mo talagang mapanagutan niya. After nun, umiyak siya sa harap ko. Hindi na kami nag-usap after nun. Pero nagsisimula palang humanap ng katarungan ng mga iskolar nitong Nobyembre. After na sumiwalat yung katotohanan sa circle, sa industriya ng theater, sa mga article, nagpakamatay siya. Naramdaman ko na daya ako. Paano uusad yung mga pagpa-file ng cases? Paano ba natin siya dapat alalahan? Isa siyang mahusay na guro, artista, direktor, predator, harasser, sinungaling at manipulator. Kung aalalahanin natin siya, dapat kumpleto. Hanggang ang eskandalo lumabas sa website na Vice News at ang iba pang mga biktima di umano ng pang-aabuso ng PHSA sumunod na ring lumantad. Parang second wave siya nung leakage na yun. Ito na, yung nakakausap na namin yung mga lawyers. Hindi na tungkol lang sa case namin, yung
inaaksyonan. Marami pala. Pero bago siya nawala, desidido ka na rin na mag-complain. Desidido. Pero wala akong enough resources until nag-open up yung ibang teachers at nagsabi sila kung kailangan ninyong legal na support, pwede silang mag-connect sa amin. Isang linggo matapos mawala ang gurong inireklamo, si John at ang iba pang mga nabiktima di umano ng teacher nakatanggap ng scheduled email mula sa dati nilang guro. Labis-labis na pagpapaumanhin at patawad sa inyo sa lahat ng kasamaan at pang-aabuso na nagawa ko. Paalam, patawad at maraming salamat. Pero wala na siya. Paano kaya yon? Sa ngayon, ang nilalaban namin is yung fact na nangyari ito sa amin. Kami naman, trinay namin magsumbong. Pero parang ang naging decision is hindi rin in favor of the victim. Accountability at responsibility na hinihingi namin ngayon ay sa paaralan na mismo. Sinubukan naming kuhanan ng panayam ang PHSA o ang Philippine High School for the Arts, pero tumanggi silang magpaunlak. Sa halip, nagpadala sila ng official statement na inilabas nila noong July 20. The PHSA management would like to express their sympathy to those who voiced their complaints. As these are alumni from past years, they have been advised to file their sworn complaints with a proper forum such as the school's committees. They can also file their case in court. I don't want the school to be closed, mainly because I think it's an important institution. But reforms, parang kailangan mangyari yun. Samantala, ang Department of Education inatasan na ang National Bureau of Investigation na tutukan ang kaso. We'll still verify itong mga statements na binigay nila sa amin. Titignan na rin namin batay sa aming pag-iimbestiga kung anong aksyon ang ginawa ng school noong time na natanggap nila yung records. Safe Spaces Act ay napasa noong 2019 na kung merong mga ganitong kaso na meron silang alam, dapat i-verify nila yung impormasyon para matugunan nila ito. Kung inuuna nila at kung iniintindi nila yung kapakanan ng bata na yun ang pinaka-importante, dapat hindi na sila mag-antay at sila na mismo yung mauna nga sa pag-aaksyon. I was informed by the NBI na patapos na po yung investigasyon nila. And perhaps in the next few days, makakuha na tayo ng final report. Regularly and continuously conduct yung mga routinary inspections to make sure na meron talagang compliance yung mga schools. Meron naman po tayong Child Protection Unit dito sa DepEd na parating bukas sa mga reklamo ng mga victims of harassment. Sana makatulong sa inyo sa pinagdadaanan ninyo. Maybe we can ask Dr. Karandang to help you guys process itong nangyayari sa inyo. Hindi madali, no, yung pinagdaanan, no. Talagang valid lahat yung nararamdaman natin. Well, it's a natural reaction or feelings na magkaroon ng guilt. Lalo na parang pakiramdam mo, helpless ka. So, kailangan lang talaga natin siyang i-process. Tandaan natin, this is your healing journey as well. Ngayon na nagsalita na kayo, anong expectations nyo sa lahat at pati sa buhay ninyo? Na-realize ko na hindi siya ma-unlearn. Magiging part siya hanggang dulo. Process pa kung how to live with it. Paano pa magpatuloy. Mahal na mahal ko ang alma mater ko kahit na ang daming dinulot sa aking trauma. Babalik at babalik pa rin ako sa bundok para huminga at pagmuni-muni. I think yung hustisya hindi na namin makukuha dahil patay na nga siya. Pero ang call talaga ngayon ay matigil yung ganitong klaseng kultura at hindi siya mag-continue sa mga future generations. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.